Sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristong pinakamakapangyarihan sa lahat, na siya ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, na sa pamamagitan ng kanyang pinakamakapangyarihang mga kamay, ay kanyang ginawa ang tao mula sa likabok ng lupa ayon sa kanyang wangis. At siya din ang walang mantsa, walang dungis at walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Kristong pinakamakapangyarihan sa lahat. At sa pangalan din po ng kanyang mga sinugo nitong huling kapanahunan, wala pong iba ang ating mahal at kagalang-galang, Father Lahi, at sa pangalan din po sa pagbabalik ng Espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, wala pong iba ang ating mahal at kagalang-galang, Pastor Lahi. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at kung saan man makarating ang palatuntunang Pastor Lahi Live. At nais ko rin batiin ang Vice President sa the kingdom of God and His righteousness. Thou hast magnified Thy word above all Thy name. Wala pong iba ang ating mahal na Vice President, Pastor Amancio Paculba Buntilaw. Kasama po ng kanyang mahal sa buhay, Sister Mila Buntilaw, sa aking butihing ina. At sa lahat-lahat ng nandyan sa ginabot, kay Pastor Mateo Algabre at kay Sister Ami Algabre. At sa ating First Division Pastor Roman, isa mapagpalang gabi, Pastor Noriel Namukatgat, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Blasimy Namukatgat, at sa buo ninyong pamilya. At sa iyong kapatid naman, Sister Annabel Namukatgat Tagig, at sa buong pamilya, at kay Elder Ricky Aquino, at sa buong pamilya. At sa Warais naman, family dyan sa Lagindingan, isang mapagpalang gabi. At dyan naman po sa San Fran, Agusan del Sur, isang mapagpalang gabi po sa iyo, Elder Eli Gulyes, kasama ng iyong very supportive na wife, walang iba, ang iyong mahal sa buhay, Sister Myra Gulyes, at kay Sister Mitch, at sa inyong lahat, at sa iyong mga anak, at kay Elder Nemuel Gulyes, at sa buong pamilya, Elder John, at sa buong inyong pamilya, at sa lahat ng mga Gulyes, sa Gulyes family. At sa aking kapatid naman, isang magpalang gabi, Brother Michael Kabasag, kasama ni Sister LV, at kay Giana. At sa aking isa pang kapatid, Brother Golden Ray Kabasag, at sa kanyang mahal sa buhay, Sister Elma Kabasag, at sa buo niyong pamilya. At dyan naman sa Davao, mga kapatid, isang mapalang gabi, Brother James Pasanting Beloy Jr., ang ating sound engineer, ating electrician, at legendary organist, mga kapatid, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Queenie, at sa kanilang mga anak, si Caleb at si Shiva. At sa lahat po ng mga kapatiran natin sa Division 1. Sa Division 2 naman po, mga kapatid, isang mapagpalang gabi ang ating Second Division Pastor, walang iba, Pastor Alex Ruedas, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Judith Ruedas, at sa buo niyong pamilya. At sa lahat po ng mga pastor at elder sa Division 2. At sa ating Division 3 naman, sa ating Third Division Pastor, wala pong iba, binabati ko ng isang mapalang gabi, Pastor Marcos Turiba, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Virginia Turiba, at sa buo niyong pamilya. At sa lahat ng mga pastor at elder sa Division 3, Tundag, at Manigos family, Caliora family, Sister Jinjin, at kay Elder Lolong, Sister Justin, Pring Pring, kay Genevieve, Tantan, Janice, kay Brother Jack Jack, kay Apple, at kay Elder Ray Ruedas. At sa lahat po ng mga pastor at elder sa ating Division 3. At sa ating 4th Division Pastor naman, isang mapagpalang gabi, Pastor Joseph Salig, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Flor de Lisa Salig, at sa buo ninyong pamilya. Sa lahat po ng mga pastor at elder sa Division 4, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At sa ating 5th Division Pastor naman, walang iba, mayad na gabi kaninong tanan, Pastor Nestor Manga, kasama ng iyong mahal sa buhay, ang iyong naina, Sister Fe Manga. At sa Bukana, El Nido, Palawan naman, isang mapagpalang gabi, Pastor Jason De Leon, kasama ng iyong masarap magluto na kabiyak sa buhay, Sister LV De Leon, at sa buo ninyong pamilya, at kay Nanay Tessie, at kay Sister Aninita Francisco, dyan sa Bukana, El Nido, Palawan. Isang mapagpalang gabi. At sa Taytay naman, isang mapagpalang gabi, Pastor Arman Paghunasan, at kay Sister Lesel Paghunasan. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat dyan. At sa Nangalaw naman, Linapakan, Palawan, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Elder Rolando Alcantara, kasama ng iyong buong pamilya,
at sa laging updated, hindi lang sa social media, pati na rin sa Barangay Nangalaw, Linapakan, Sister Susan Martinez Alcantara. Isa mapagpalang gabi sa inyong lahat dyan sa isla. At dyan naman po mga kapatid sa Lipa, Batangas, isa mapagpalang gabi po sa ating mahal na kapatid, Sister Erma Hinita, at sa buo ninyong pamilya. Sister Erma, lahat po ng nanood, nag-share, nag-like, nag-follow, mayroon po kayong God willing at the end of the year. Pag-pray natin sa bugtong at buhay na Diyos. At sa ating pastor dyan sa Lipa, Batangas, Pastor Joseph Fabregas Fonte, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Adela Fonte. At sa kasama ng inyong butihing ina, ang ating mahal na nanay, Nanay Yole Fonte. At sa ating mga kapatiran dyan sa Pinamalayan Oriental Mindoro, Sister Patricia Matining at Sister Jennifer Mahaba Fahutraw. At sa inyong lahat dyan, Brother Renante, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat dyan. At mga kapatid, binabati ko rin ng isang mapagpalang gabi ang aking mga kapatid dyan sa Maynila. Dyan sa Tondo, Maynila, wala pong iba. Brother Ken Kawasag. At sa kanyang mabait, maganda, nakabiyak sa buhay, Sister Mirafel Garupa Cabrito Kabasag. At sa kanilang mga gwapo at magandang anak, Kian Brian Kabasag and Miracle Kabasag, at kay Jolan at kay Allen. At sa aking kapatid pa dyan, sa Binondo, walang iba, Kuya Jojo Yokada, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Mary Rose Remoto. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat dyan, Kuya. At mga kapatid, isang mapagpalang gabi lahat sa ibang bansa na nanonood sa Pastor Lahi Live. Sa lahat po sa Bahrain, sa Singapore, sa Hong Kong, isang mapagpalang gabi at welcome po lahat sa Pastor Lahi Live. At nais ko ring batiin ang humahabol. Okay, Sister Queenie Kabahog. Magandang gabi po, Sister Debra Ezrael. Magandang gabi sa iyo, Sister Queens. At kay Shiba na guwapa, na lumalakad na talaga. Bilhan mo ng ng pusa. Sino nag-angry dito? Si Debate sa Pagtuo, welcome to Pastor Lahi Live, Debate sa Pagtuo. Mayong gabi sa among pinakamamahal o mapinanggaon, Sister Debra Israel. Ay, purihin ang bugtong at buhay ni Diyos. Kailan day ka na ako? Kilala mo pala ako, Debate sa Pagtuo. So, di pa tapos. Greetings muna tayo, mahaba pang oras. Kunti lang naman yung mensahe ko ngayon sa tulong ng bugtong at buhay ni Diyos. Kunti lang, mga 30 minutes lang naman. 30 minutes lang talaga, kunti lang. Walang masyado tayong pagdidebatehan dito sa topic natin ngayon, mga kapatid. Sa totoo lang. So, Elder Ellie Golies, may gabi sa inyong lahat. Ako po si Mitch Apia Golies. Naglantaw po ako sa inyong live. Shalom alikim, alikim shalom. Buti pa to si Mitch, lagi nanonood. Ewan ko si Yuna. Magandang gabi dyan at sabihin ko sana, happy Sabat. Magandang gabi. Isang mapalang gabi sa inyo, John Mitch, kasama ng sa iyong mabait na papa at mabait na mama, kay Elder Ellie at kay Sister Myra. Nanay Olifonte, sa mapagpalang gabi, Sister Cherry Debra Israel. Shalom, alikim. Alikim, shalom. Ating mahal na nanay Yole Fonte. Sabi ni Mirafel Garupa Cabrito Kabasag, busy po si mama. Good evening po, Tita Che. Parang, pag sabi ko ng good evening po, Tita Che, para talagang boses ni Miracle ang naririnig ko Magandang gabi sa iyo dyan, Koy Koy. At kay Kuya Brian mo. At sa iyong maganda at mabait na mama. Sabi ni Sister Jidel May Tyro sa kama, magandang gabi po, mahal naming Sister Debra Israel. Shalom, alikim. Alikim, shalom, Sister Jidel May. Sister Patricia Matining, gandang gabi, Debra Israel. Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Magandang gabi po, Sister Patricia. Okay, Sister Elena Neri, magandang gabi.
Sister Micaela Grace Balaga, ang ating abante, igsuon, kanunay abante. Paki-like po, paki-share ng kanyang page at ang mga videos po na upload po sa page ng Abante Igsuon. Victoria Samiliano, Sister Victoria Samiliano. See you soon, God willing. Sister Susan Martinez Alcantara. Happy watching from Nangalaw, Linapakan, Palawan po. Happy watching, ha? Sister Susan, kasama ng iyong buong pamilya. Okay, Brother Romy Kibuyin. Isang mapagpalang gabi dyan sa iyo sa Tarlac. Nanay Yoli Fonte, magandang gabi sa among Konsihal Ramil Mascarinas, Jason Pahilago, sa aming Kapitan Erwin Malabay. Oy, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Kay Konsihal at saka kay Kapitan, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Sa Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Ako po nag-chat si Mira, hindi po si Kuya Brian. Okay. Mana, tapos na pala ito. At nais ko rin pasalamatan mga kapatid ng ating intro voice na merong beautiful voices. Wala pong iba, ang ating editor ng Pastor Lahi Live, Sister Sheena Labad, at sa aking kapatid na lagi po tayong nilulutuan, si Sir Michelle Kabasag, at sa ating sekretary at singer na din, sa Kariyan ng Bugtong at Buhay ni Sister Elena Nere, at sa ating recording artist mga kapatid at legendary organist, walang iba, Brother Christian Luis Neri. Maraming salamat palagi na binigyan po ako ng Bugtong at Buhay ng Diyos ng crew mga kapatid. God willing, makikita nyo na yung t-shirt, God willing mga kapatid. And may designs na. Pero wala pang yun pa namin yung printing shop, may design na. God willing mga kapatid. God willing. At nais ko rin na batiin lahat na nandito sa bahay, sa aking mga pamangkin. Brother Ryan, Sister Yuna, Brother Buwas, Elder Eli Neri, Sister Shama, Sister Elena Neri, at sa ating Back to Christ Apologies, wala pong iba. Commander at sa antayin nyo lang po yung yung live niya, God willing. Dahil bumibuelo pa lamang. Nang hunat, bubuelo lang, antayin nyo lang, God willing. Babalik din yan. So mga kapatid, tayo po ay mag-uumpisa na sa ating topiko ngayong gabi, in which very controversial. Controversial mga kapatid. Baka sabihin nyo, justify yung babae dito kasi babae yung nangaral dito. Itong inyong maliit na lingkod mga kapatid. Hindi magiging bias lang tayo mga minamahal ko mga kapatid. Ray Paha, magandang gabi sa iyo. Shout out. So mga kapatid, but before I'll proceed, lagi natin sinasabi yan, bago natin umpisahan ang ating topic, ay inaanyayahan ko po kayo mga kapatid na manalangin sa iyong isipan. Na ang mga salita natin pag-uusapan ay hindi ordinaryong salita, kundi salita po ito ng Bugtong at Buhay na Diyos na magpapaintindi sa atin. Walang iba ang banal na espiritu ng Bugtong at Buhay na Diyos, mga Diyos, mas gustong pinakamakapangyarihan sa lahat. Alisin na po natin ang lahat ng mga sama ng loob sa ating puso, puot, galit, sungit, inggit at ngit-ngit mga kapatid. Nang maintindihan po natin ang salita ng Bugtong at Buhay na Diyos pamamagitan ng banal na espiritu. Ray Paha, shout out po sa Paha family. Oh, Brother Ray. Taga saan ka, Brother Ray? Ray Paha, taga saan po kayo? So mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayong gabi, short message lang naman to kasi wala naman tayong dapat pagdebatihan dito sa bagay na to mga kapatid . So, ang ating pag-uusapan, bakit ang mga babae dapat tumahimik? In what way natatahimik ang mga babae? Dito po yan sa power verse natin sa 1 Corinthians chapter 14, verse 34 to 35 mga kapatid. Ito yung summary. Ito yung titingnan natin yung passage na ito. Women should be silent in the church. What did Paul mean when he wrote this phrase mga kapatid? Ano ba ibig sabihin niya, Apostle Paul? Na nasulat niya itong dapat daw manahimik ang babae. Okay ba yan sa inyo mga minamahal ko mga kapatid, mga babae na manahimik lang kayo? So wala kayong gagawin sa loob ng church o wala kayong gagawin sa loob ng simbahan dahil mananahimik lang tayo mga kapatid? Alam mo, maraming kumukuha nito out of context. Alam mo yung parang, mga kapatid, parang palaka na basta kuha lang, talo na naman, kuha na naman ng iba, na hindi binabasa ang buong konteksto. 'Di ba? Marami ngayon mga kapatid. Okay, Brother Michael Mengorio Magdayaw. Magandang gabi po, mahal naming Sister Cherry Deborah Israel sa lahat ng nanonood sa Pastor Lahi Live. Shalom Alikim. Alikim sa iyo, Brad Mike.
At sa iyong buong pamilya. Diba? Bakit nga ba mga kapatid, dapat tumahimik ang mga babae? Sa atin bang culture ngayon mga kapatid, is it still applicable na okay, walang gagawin ang babae, tatahimik lang, tapos magti-TikTok lang doon sa santabi? So ganun na ba ang gagawin ng babae ngayon? Magti-TikTok na lang mga kapatid? Instead na mangaral ng salita ng bugtong at buhay ng Diyos? Alam mo kapatid, ito yung sinasabi na nakuha out of context. Supposedly, ang topic ko about the law and the prophets ngayon, pero saglitan ko lang to mga kapatid. Hindi naman masyadong mahaba itong topic natin sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. So, alam mo mga kapatid, parang ganito lang yan. Yung naalala ko yung kwento ng ating mahal at gagalang-galang na Pastor Lahi. Mayroong sumakay na isang Muslim doon sa taxi sa London. Tapos, nakinig ng music yung taxi driver mga kapatid, in which decreed sa Muslim mga kapatid na hindi pwedeng makinig lalo na sa mga western na mga music. So sabi niya, patayin mo yan. So pinatay din ng taxi driver. Kwento to ni Pastor Lahi. Malami kasi itong mga jokes si Pastor Lahi eh. So after that mga kapatid, doon sa unahan, tumigil yung taxi. And after that, nagtanong yung Muslim, sabi niya, what are you doing? Ano bang ginagawa mo? Alam mo ba sinabi ng taxi driver? Sabi niya, in the time of the Prophet Muhammad. Kasi sabi niya, sa panahon ni Muhammad, sinabi nung Muslim, sa panahon ni Muhammad, ay walang tugtog. At tinigil sa doon sa una. Sabi ng taxi driver, sa panahon din ni Muhammad, wala ding taxi. So, gets niyo mga kapatid? May mga na-misapplied tayo mga kapatid in which without even knowing the historical background sa Korinto. Bakit nasabi ito ni Apostle Paul? It means ba mga kapatid na sa konteksto na ito, tapos iba yung context tapos biglang in-insert lang ni Apostle Paul na okay mga babae, tumahimik kayo dahil nakakita lang siya ng babae? So, nakukuha siya out of context. Ito yung issue nowadays. Ito yung naging issue nowadays mga kapatid na pinagdidebatihan talaga pa rin. Alam mo, may mga denominations mga kapatid na hindi talaga sila pumapayag na ang babae ay nagsasalita. Maraming denominations dahil lang sa verse na ito mga kapatid na 1 Corinto chapter 14 verse 34 to 35. So probably itong division na ito mga kapatid will continue until the second coming of our Lord Jesus Christ. Debatihan pa rin ito na bawal nga magsalita ang babae. Bawal, tahimik lang ang babae. Kung lubos-lubusin mo kapatid, na-apply pa ba talaga yan ngayon na wala ba talagang role ang babae mga kapatid? Hindi ba talaga pwedeng magsalita ang babae mga kapatid sa iglesia ngayon? So, tatahimik lang ang babae mga kapatid sa buong araw ng pagsamba. So, tingnan natin ang konteksto. Before tayo mag-conclude kung ano ba talaga ang ibig sabihin ni Apostle Paul. Bakit niya nasabi na patahimikin ang babae? Okay? But before that mga kapatid, our study should start in Galatians chapter 6. Okay. Our study should start in Galatians chapter 3 verse 26 to 29. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Galatians 3:26-29. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham na tagapagmana na mga pangako ng Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Okay, batiin muna natin itong nag-comment. Rosario po, Agusan del Sur. Agusan del Sur? Banda ito kina Elder Eli Rosario, nag-OJT ako dyan sa may Pilsaga nung pa ako, nag-aaral pa ako nung college. I guess nasa 2014. As far as I remember mga kapatid.
So, unahan lang po ito sa San Franz. Tama ba, Elder Eli? So, from Rosario daw siya, Agusan del Sur. Shout out sa inyong lahat dyan. Paha, family. Nanay Esther Tinazas, sa Undoy, Ibahay. Magandang gabi po, Nanay. Kumusta po? Nakarating na po ba sa inyo ang special delivery, mahal na Nanay Esther? Sister Miluna, Melons, Mansha, Calling. Call. Calling English kasi. Sister Melons, Calling, Ido. Magandang gabi po, Sister Deborah. Magandang gabi sa Sister Milona. Okay, mga kapatid. Anong sinabi ng bersikulo, mga kapatid? Na isa na tayo sa ating bugtong at buhay ni Diyos. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang mga babae. Kapag lahat ay iisa, kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. So what does it mean, mga kapatid? The same writer ang nagsulat nito, mga kapatid, sa nagsulat sa 1 Korinto 14. The same writer, mga kapatid. So, hindi natin pwedeng ipagsabong ito o ipagbangga itong mga bersikulo na ito kasi the same writer lang, mga kapatid. So, kailangan natin tingnan ang konteksto. Okay, nga sinabi ko, mga kapatid. Kasi kung kukuha lang tayo ng bersikulo without even knowing, mga kapatid, the whole context sa passage na yun, mga kapatid, and without even knowing the historical background, ay masasabi natin na bawal talaga ang babae. 'Di ba? Yung parang sinasabi ko nga, yung example ko kagabi, mga minamahal kong mga kapatid, na sinabi ng gawa, mga kapatid, na before nagpunta si Pedro kay Cornelio, ay pinakitaan siya ng vision ng bugtong at buhay na Diyos. Na kung doon ka lang titigil sa bersikulo na iyon, na sabi ng bugtong at buhay na Diyos, yung pinakitaan siya ng vision na maraming klase ng hayop, mga kapatid, na para sa doon, bumaba, mga kapatid. Tapos sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, bangon ka, Pedro, at kumain. Ang sabi ni Pedro, hindi pa ako nakakain ng mga kasuklam-suklam. Bugtong at buhay na Diyos. So kung i-kakat natin yun, mga kapatid, without even reading, mga kapatid, ang whole context, masasabi natin, pinakain na talaga ng bugtong at buhay na Diyos lahat ng klase ng hayop. 'Di ba? Pero kung tatapusin mo yung konteksto, nandoon sa dulo na ang nilinisan pala ng bugtong at buhay na Diyos, walang iba kundi ang mga hintil, in which nag-represent kay Cornelio, mga minamahal ko, mga kapatid. So, ganun po ang mangyayari pag hindi po natin binabasa ang konteksto. Minsan, nakukuha natin yung verse out of context. So, kung sa English version pa, mga kapatid, ng Galatians chapter 3, verse 26, you are all the sons of God through faith in Christ Jesus. Yun ang English version. Yung translation. Ito kasi, na-translate na siya into Tagalog, tinawag na anak ng Diyos. Pero kung basahin mo yung yung English, mga kapatid, you are all the sons of God through faith in Christ Jesus. So, sons, ibig sabihin, lalaki lang ba ito? Lalaki lang ba ang binigyan ng karapatan ng bugtong at buhay ng Diyos? It is clear, mga kapatid, from this passage that when Paul uses the word sons, he's talking about men and women. Okay? Kasi ang Greek word po ng sons, mga kapatid, sa Galatians chapter 3, verse 26, ay huyoy, na which is a plural, mga kapatid, form of the singular word na huyos. So, ginamit po ang huyos, mga kapatid, dahil ito po ay tumutukoy sa mga anak na may sapat na gulang and therefore entitled to their full rights and inheritance as tagapagmana. Na ang contrast naman nito ay nepios, under the supervision of a guardian. So that's why ang mga bata, mga kapatid, 12 years old pataas, pwede na po silang tumanggap ng baptism. Dahil nasa saktong edad na po sila. But before that, 11 to hindi pa pwede. So yung sinasabi dito, mga kapatid, ng bugtong at buhay na Diyos, sa magitan ni Apostle Paul, ay lahat po tayo, mga kapatid, wala na pong Grego, wala na pong Hudyo, wala na pong alipin at malaya, wala na pong babae, wala na pong lalaki at babae. Iisa na po tayong lahat sa bugtong at buhay na Diyos. The same writer ang nagsulat sa Korinto, sinabi ko nga kanina. So gumamit lang siya ng sonship, mga kapatid, or translation of children of God, na hindi po natin nakuha ito, mga kapatid, sa lumang covenant, old covenant, mga kapatid. Kasi sa old covenant o sa old law, mga kapatid, ang tinawag lang po na anak ng bugtong at buhay na Diyos, walang iba kundi ang mga Israelites. So dito, mga kapatid, wala nang Hudyo at Grego, lahat tayo.
ay isa. Pag tayo ay mananampalataya, Marcos 16, nanampalataya at nagpabautismo sa bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, isa na po tayo, mga kapatid. We are one body of our Lord Jesus Christ. So before I will proceed to 1 Corinto, mga kapatid, for 1 Corinthians 14, so let's first discuss the day of Pentecost. Kasi hindi ko pwedeng i-bypass to, laktawan to, mga kapatid, dahil nag-connect itong spiritual prophecy, spiritual na gifts, mga kapatid, doon sa unang Korinto. Hindi ako pwedeng mag-jump na diretso ako ng unang Korinto. Bakit sila nagkaroon ng spiritual gifts? 'Di ba? So, in Acts chapter 1 verse 14, we are told, mga kapatid, that the women were meeting with the disciple constantly in prayer. So, sa Acts chapter 1 verse 14, ang mga babae, mga kapatid, lagi po sila nakapagkita sa mga disipulo para po sa prayer. And in Acts chapter 1 verse 26, there are 120 believers in the room of chamber. Bago ibinuhos, mga kapatid, ang unang ulan, o tinatawag na former rain, ay meron pong 120 believers. And I'm really sure, mga kapatid, na hindi lang ito puro mga lalaki, mga kapatid. Kaya sinabi in the preceding verse, diba, sinabi, ang mga babae ay nakapag-meeting sa mga disipulo, constantly in prayer. So it means, nung nakatanggap sila ng unang ulan, meron pong mga babae. Okay? Acts chapter 1 verse 26. So ang unang paglitaw po ng pagsalita ng wika ay naganap on the day of Pentecost. Bakit ko binigyan kayo ng background? Para po makapasok po ang ang 1 Corinthians, mga kapatid. Kasi kung diretso tayo, baka talon tayo diretso. So kailangan bigyan ko muna kayo ng konting background. Bakit nasabi ni Apostle Paul yun? So mga kapatid, dito po sa Acts chapter 2 verse 1 to 4, the day of Pentecost, ang mga apostoles, mga kapatid, nag-share po sila ng gospel sa crowd, sa maraming tao, speaking to them in their own languages. That's why, mga kapatid, ito na nga yung sinasabi, na hindi lang po lalaki ang nakatanggap sa unang ulan. Pinapatunayan na po yan ng Gawa chapter 1 verse 14 kanina na sinabi ko sa inyo. Pero ang na-highlight po dito sa banal na kasulatan ay mga disipulo or mga apostoles na ng bugtong at buhay na Diyos. Why? Because yun po ang laging kasama ng bugtong at buhay na Diyos, ang kanyang mga apostoles. Although kasama naman sila Maria, mga kapatid, pero na-highlight lang talaga dito ang mga apostoles ng bugtong at buhay na Diyos. So basahin po natin ang Gawa chapter 2 verse 8, mga kapatid, nung in-address po ni Pedro ang crowd. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Gawa 2:8, bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? Tayo'y mga taga-Parsya, taga-Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang mga tao, mga kapatid, nung unang ulan, nung nakatanggap siya ng unang ulan, mga kapatid, yung mga apostles, 120 believers sa room of chamber, namangha po ang mga tao, mga kapatid. Bakit sila nakapagsalita sa ating wika? Bakit nakapagsalita na sila Pedro, mga kapatid, ng mga wika ng Cappadocia, Parsya, Media, Elam, o Mesopotamia? Namangha sila, mga kapatid. Actually, ang Greek word po ng tongue, mga kapatid, is glossa. It literally means na languages. Ito ay wika. Speaking in tongues. So, nag-speaking in tongues na po, mga kapatid, ang mga apostoles ng bugtong at buhay na Diyos. Sa mga katuwid, ang speaking in tongues, mga kapatid, ay pagsasalita po ng isang wikang hindi kailanman natutunan ng tagapagsalita. Ay example, mga kapatid, mga kapatid, pupunta ako ng China. Hindi ako marunong mag-Mandarin or mag-Cantonese. Hindi ako marunong mag-Mandarin, mga kapatid. Tapos, pagkatanggap ko sa latter rain, nitong huling kapanahunan, latter rain, huling ulan, pagkatanggap ko, mga kapatid, may gift na ako, spiritual gift sa pagsabi ng speaking in tongues. Ang ibig sabihin ng speaking in tongues, ako nagtanong talaga ako kay Pastor Lahi before. Sabi ko kay Pastor Lahi, sabi ko, mahal, I think hindi na siya necessarily na kagaya nung nangyari sa panahon ng mga apostoles kasi may Facebook na tayo.
may translation na yung Facebook dyan. Na kung ikaw nagbisaya dito, mag-translate yan sa Tagalog. Baka ganun siguro, mahal. So, tumawa lang at nag-smile si Pastor Lahi. Sabi niya, hindi. Kasi mangyayari daw talaga kung ano yung nangyari sa mga apostoles during that time na ay binuhos ang unang ulan, mga kapatid, o former rain. Ganun din daw po ang mangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Ibubuhos po ang huling ulan o latter rain, mga kapatid. So, ang speaking in tongues, mga kapatid, hindi po yung naririnig natin, mga kapatid, sa mga social media na alam mo yung hindi mo maintindihan yung lengguwahe? Yung bala. Hindi po ganun ang speaking in tongues, mga kapatid. Ang speaking in tongues, mga kapatid, ay ito yung nagsasalita ka sa sarili mong language. But pagdating po niyan sa, example, nandun ako sa China, pagdating po niyan doon sa Chinese, mga kapatid, na nakikinig, automatic magta-translate yun sa kanilang lingwahe. Ganun po ang speaking in tongues. Naiintindihan ako, mga kapatid, kahit hindi ako makapagsalita ng Mandarin, hindi ko siya pinag-aralan, mga kapatid. Or example, hindi ako makapagsalita ng French, mga kapatid, hindi ko siya pinag-aralan. Pag pumunta ako ng France, tapos nangaral ako sa tulong ng banal na Espiritu nung ibinuhos na ang huling ulan o latter rain, ay yung nakikinig, mga kapatid, automatic magta-translate yung language sa sarili nilang wika. Yun po ang speaking in tongues. Yun po ang power po ng Holy Spirit. Yun po ang gift, mga kapatid, spiritual gifts sa ibibigay ng bugtong at buhay na Diyos. Yun po ang speaking in tongues. Hindi yung kumakalat ngayon sa social media na nag-speaking in tongues, mga kapatid, na hindi mo maintindihan anong sinasabi nila. Supposedly, maintindihan mo yan. So, Peter, mga kapatid, quoted Joel 2:28-29 in Acts chapter 2, verse 17 to 18 to explain the events of the day of Pentecost. Kinote po ito ni Pedro. That's why kung titingnan mo, mga kapatid, sa Joel 2:28-29, the same po yan sa Gawa 2:17-18 kasi kinote ito ni Apostol Pedro. Speaking in tongues and other manifestation of the Holy Spirit as a fulfillment or an illustration of Joel's prophecy. Bakit kinote ni Apostol Pedro, mga kapatid, ang Joel 2:28-29? Because, mga kapatid, the crowd was confused. Nalilito sila, mga kapatid. Bakit sila nakapagsalita ng ganun? And some were even mocking the disciples. Minamak nila, kinukutya nila, thinking, mga kapatid, that they were drunk. Nakainom daw ang mga disipulo ng bugtong at buhay na Diyos. That's why Peter used Joel's prophecy to offer a divine explanation sa hindi po pangkaraniwang mga pagkakita nila na kanilang nasaksihan. Showing, pinapakita lang dito, mga kapatid, that this was a work of the Holy Spirit as foretold by the respected prophet. That's why, mga kapatid, pareho yan. Joel 2:28-29 at Gawa 2:17-18. Kasi kinote niya ni Apostol Pedro, mga kapatid. So, we saw, mga kapatid, that the word prophecy was very similar in some cases, meant the same thing as to preach or to speak forth for God. So in Acts chapter 21, verse 8-9, we see that Philip, that evangelist, had 4 unmarried daughters who prophesied. So ito pala, mga kapatid, umpisa pa lang ito, magkakasalungat na ito sa 1 Corinto 14:34-35. Pero hindi po yan magkasalungat, mga kapatid. Actually, wala pong nagbabanggaan ng mga bersikulo dyan sa banal na kasulatan. Yung pagkaintindi lang po ng tao, mga kapatid. Okay? So, in our study of spiritual gifts, mga kapatid, kailangan ko talagang i-mention yung spiritual gifts kasi ito yung present, mga kapatid, sa 1 Corinto 14. And even sa 1 Corinto, mga kapatid, nag-umpisa na ang speaking in tongues and prophesying nila, mga kapatid. So, makikita po natin na yung spiritual gifts, mga kapatid, ay binibigay po siya sa mga tao not based on their gender. Namimili ba ang Holy Spirit? Ito, babae ito, hindi ko pwedeng pasukan to kasi babae ito. Ano sinabi ng Galatia kanina? Wala nang mapahudeo at Grego. Wala nang malaya at alipin. Wala nang mapalalaki at babae. Iisa na tayong lahat sa bugtong at buhay na Diyos. So, ang gifts, mga kapatid, ang spiritual gifts, mga kapatid, binibigay siya, hindi nakabase sa babae ka ba? Ay, hindi ako papasok dyan. Even, mga kapatid, ng Holy Spirit, wala namang gender ang Holy Spirit eh. So, paano siya binibigay? But on the grace of God. Binibigay po yung spiritual gifts, mga kapatid, sa grasya po ng bugtong at buhay na Diyos. And we saw that some gifts could be developed within a person. Makita natin yung spiritual gifts na yan sa Roma chapter 12, verse 6-8. Merong gift, mga kapatid, na marunong siya magpropesiya. Diba? Let him prophesy.
Merong sa serving, let him serve, mga kapatid. Sa teaching naman, hayaan mo siya magturo. Mayroon din encouraging, mayroong mahilig magbigay, mayroon sa leadership, mayroon din sa mercy. So, klase-klase po tayo ng spiritual gifts, mga kapatid. Ha? Klase-klase po tayo, mga kapatid. So, ang purpose ng spiritual gifts is to encourage one another. Diba? So, kung marunong siya magpropesiya, hayaan mo siya, mayroon ka din sa iyo. Sinabi nung parable of the talents, iba't iba yung talent na o yung binigay sa atin ng bugtong at may 5, may 2, may 1. Ah? So, when we study the scripture, pag-aralan natin ang salita ng bugtong at buhay na Diyos, there are some ground rules, mga kapatid, that we have to ask, to follow, and question that we have to ask. Kailangan po may guide po tayo, mga kapatid. Hindi lang tayo basta kunin natin yung bersikulo, okay, bawal, patahimikin na ang babae. First things first, mga kapatid. Yun ang tinuro ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. Kasi ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, tulad dyan siya eh. So, alam niya yung approach kung ano ang gagawin, mga kapatid, sa mga bersikulo. Sa tulong ng banal na Espiritu, mga kapatid, ganito dapat ang una nating tanong, ano ang nangyayari sa particular na talatang ito? At ano ang problema ang tinutugunan? 1 Corinto 14, 34, 35 ang pinag-uusapan natin, ha? So, bakit ibinibigay ang particular na payo? Bakit po nagbigay ng payo si Apostol Paul? Kung ito ay susundin sa lahat ng oras, sasalungat ba ito sa ibang bahagi ng Biblia? Pag sinunod natin itong matahimikin ng babae, mga kapatid, paano na lang yung mga ibang babae na nagpropesiya? Diba? Salungat na siya. So, kung susundin mo ang lahat sa talatang ito na may parehong literalismo, literal ang pagkaintindi, magkakaroon ka kaya ng maayos na theology, mga kapatid? Ha? So, yun nga ang point, mga kapatid. Bakit sinabi? Kailan sinabi? Sino ang sinabihan? Ha? At ano ang dahilan na sabi? Yun po dapat ang itanong, mga kapatid, bago natin i-quote, mga kapatid. Bakit sinabi? Kailan sinabi? Sino ang sinabihan? At ano ang sinabi, mga kapatid? Kasi, mga kapatid, isipin mo, nakikibasa lang ho tayo sa sulat ni Apostle Paul. Nakikibasa lang po tayo, mga kapatid. At hindi natin alam ano ang problema sa Korinto. Hindi natin alam ano ang problema sa Galacia. Hindi natin alam anong problema sa ibang mga churches, mga kapatid. Hindi natin alam. Nakikibasa lang ho tayo at hindi lahat applicable sa iyo. Okay? Kung nabasa mo dyan na si Judas ay magbibigti ka rin. Diba? So, kailangan mo nating alamin bakit sinabi, sino ang sinabihan. Okay? At ano ang historical background ng Korinto. Basahin mo natin ang 1 Corinthians chapter 14, verse 34 to 35. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. 1 Corinto 14, 34 hanggang 35. Ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia, sapagkat hindi ipinapahintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita. Kailangang sila'y magpasakop, gaya ng sinasabi ng kautusan. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay, sapagkat kahiya-hiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So ano bang problem dito, mga kapatid? Ano sinabi dito in English translation? Women should remain silent in the churches. They are not allowed to speak, but must be in submission as the law says. If they want to inquire about something, they should ask their own husbands at home, for it is disgraceful for a woman to speak in the church. So what does it mean? Anong ibig sabihin niyan? Okay, tahimik ka. Ganun lang. Without knowing the whole context, mga kapatid. Bakit? Kaya nga, binigyan ko kayo ng background patungkol sa spiritual gifts, sa speaking in tongues and propesya, na unang binuhos doon sa Gawa 2, mga kapatid, yung unang ulan, yung former rain. During this time, mga kapatid, meron na silang spiritual gifts. Okay, meron na nag-prophecy, meron na nag-speaking in tongues. So, paano yan? Ang sinabi doon, babae, itanong nyo sa inyong asawa pag uwi ninyo, paano yung mga babaeng walang asawa? Ito yung tanong, sino ang tatanungin nila? Kasi in-address talaga dito specifically, babae, itanong yung mga may asawa. Itanong nyo sa inyong asawa, sa inyong husband, pag uwi nyo ng bahay. So pag uwi nyo ng bahay,
So mga kapatid, sinabihan ko na kayo during nagmensahe ako patungkol sa Samaritan, woman at the well. Di ba? Bawal po mga kapatid na makipag-usap ang mga lalaki kahit na asawa nila in public places. Bawal silang kausapin doon lang sa bahay. So paano yung mga babae na walang asawa? Sigurado ka na puro may asawa ang nakikinig dito mga kapatid. Itong nandito sa 1 Corinto mga kapatid, 14, mga babaeng may asawa lang. So paano yan mga kapatid? Alam mo, some have taken this passage to literally mean that a woman should never speak in church. Alam mo kapatid, ayoko maging bias kasi babae ako at nangaral ako patungkol dito sa babae. So, titingnan natin ang konteksto mga kapatid. Titingnan natin. Kawawa ang mga babae mga kapatid sa denominations o sa sekta na pinagbabawal silang magsalita. Biruin mo, tatahimik lang. Anong gagawin ng babae? Tatahimik lang, nakatunganga. Diba? May mga denominations din na bawal silang pabasahin ng banal na kasulatan. Diba? So, kailangan nating malaman mga kapatid. Alam mo, yung Corinto was a major port city in the ancient world with several temples mga kapatid. So, making its huge, malaki siya sa economic and religious center in the Roman world sa panahon po ng Romano mga kapatid. So, si Apostle Paul mga kapatid, nag-travel siya doon as missionary. Okay? Spending a year and a half getting to know the people and telling them about the gospel. Who is the gospel? Walang iba ang ating bugtong at buhay na Diyos. Yung namatay ang bugtong at buhay na Diyos para sa atin at muling pagkabuhay ng bugtong at buhay na Diyos. So, many people mga kapatid ay nakinig at na-convert mga kapatid and eventually formed the first church community in the city. Mababasa po natin yan sa gawa 18. So, continuation nga sa sinabi ko, nakatanggap sila ng unang ulan doon sa gawa 2 mga kapatid. Continuation yan. At dito si Apostle Paul ay nag-travel siya sa Corinto mga kapatid. At doon may nakinig, may nagpa-convert sa tulong ng banal na Espiritu kasi nakatanggap na sila ng Holy Spirit ng unang ulan. Then doon na unang na-form ang church community mga kapatid sa Corinto, Acts chapter 18. So after si Paul mga kapatid, umalis siya sa Corinto para maghanap na naman ng ibang city para mag-start ng church mga kapatid. He soon began receiving reports of conflict at the church in Corinth. Nakatanggap siya ng mga problema na sa Corinto nung pagkaalis niya mga kapatid. So, ang mga tao doon ay nakakaharap po sila ng different kinds of problems mga kapatid. That's why sinulat ni Apostle Pablo o as Apostle Paul ang Corinto mga kapatid, yung letter nito para mag-offer po ng guidance, teaching, and encouragement. So the context we find in this is that Paul is dealing with order in the worship service. Yun ang konteksto ng 1 Corinto chapter 14, mga minamahal kong kapatid. Hindi lang po natin kunin yung bawal, manahimik ang babae. Basahin natin ang buong konteksto. So by context mga kapatid, nabigyan ko kayo ng summarization by context. So in 1 Corinto, chapter 1 to chapter 4, may inaddress po na problema si Apostol Pablo dahil mga kapatid, may division po sa church. Bakit? So after po mga kapatid na umalis si Apostle Paul para maghanap na naman mga kapatid, kasi nag-mission nga siya. Nandoon din si Apollos, pumasok doon sa Corinto, nandoon sa Peter, pumasok sa Corinto mga kapatid. So the problem was that marami po sa taga-Corinthians mga kapatid, namimili sila, nagpipick sila ng paborito nilang leader. So may division na doon sa church ng Corinto. Kaya sabi nila, ayaw namin si Apostle Paul, gusto namin to si Pedro. Ayaw namin kay Pedro, gusto namin si Apollos. So ang ginagawa ng mga tao, mga kapatid, doon sa Corinto, inuunsulto nila ang ibang tao na hindi kasama sa kanilang grupo. May discrimination na. May nagsasabi na dito kami, dito lang kami kay Apostle Paul. Ayaw namin dyan kay Peter. So mga kapatid, nag-response po o tumugon po si Apostle Paul. Ito yung summarization ng bawat po konteksto. Sa 1 Corinto, chapter 1 hanggang chapter 4. So sabi nga ni Apostle Paul, sarcastically mga kapatid, sabi niya, were you baptized in the name of Paul? Nabautismuhan ka ba gamit ang pangalan ni Apostle Pablo?
So he wants to make clear, mga kapatid, that the church should not give its allegiance, mga kapatid, or katapatan sa popular na mga teachers sa ating bugtong at buhay na Diyos lang. Kasi yung mga leader, mga kapatid, ay ginamit ng bugtong at buhay na Diyos. But yung center ng ating faith ay sa bugtong at buhay na Diyos. Yun ang point ni Apostle Paul, mga kapatid. So kahit na may favoritism sila kung sino yung gusto nilang pakinggan, ay hindi sana ito yung reason na ma-divide sila. So yung problem dyan sa 1 Corinto chapter 1 to chapter 4 ay division ng church. Nagkaroon ng division. So sinabi ko, pagkaalis si Apostle Pablo sa Corinto, merong mga klase-klaseng problema na nakarating sa kanya. Yun po ang nangyari, mga minamahal ko, mga kapatid. So dito naman sa 1 Corinthians chapter 5 to chapter 7, ang gospel naman, invitation to sexual integrity. Basahin nyo yan, mga kapatid, yung buong chapter. Dito naman sa 1 Corinthians chapter 8 hanggang chapter 10, ito yung food sacrifice to idols. Ito yung in-address ni Apostle Paul. At dito na tayo, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 11 and to chapter 14. Dito po, mga kapatid, ang chaos, magulo sa worship po na gatherings. Sa pagkakasabi ko, mga kapatid, natanggap na nila ang unang ulan, ang former rain. Marami nang nagsasalita ng speaking in tongues, marami na nagpropesiya, mga kapatid. Kasi once nabautismuhan ka, mga kapatid, ganun ang power nung unang ulan. Marami na nagpropesiya, ganun din ang mangyayari sa ating panahon ngayon. 'Di ba? Sabi nga ng Joel 2:28-29 na ibubuhos sa bugtong at buhay ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. Bata, ano mangyayari sa bata? Makakita ng vision, ang mga matatanda ay managinip ng panaginip. So, ganun po yan, mga kapatid. Ito na po yung nangyari sa panahon nila, yung natanggap nila yung unang ulan. Marami na, kahit mga babae nakatanggap ng speaking in tongues, spiritual gifts. Meron nakatanggap ng pagpropesiya, meron nakatanggap ng speaking in tongues. Okay? Pero dito, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 12 hanggang chapter 14, sinaway po sila ni Apostle Paul, mga kapatid, for mishandling spiritual gift but lacking love. Alam mo, kalagitnaan, mga kapatid, meron sa spiritual gifts. Dito sa 12 at 14 ng 1 Corinto, chapter 12 and chapter 14, ang 13 yan, mga kapatid, it's all about love. Kung napansin ninyo, ano sinabi ng 1 Corinto, chapter 13, verse 4 to 8? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 8. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see, mga kapatid, ang 1 Corinto chapter 13 is all about love. So sabi niya, ang punto lang ni Apostle Paul, mga kapatid, na-misuse nila, na-abuse nila yung mga spiritual gifts nila. Sabi nila, kahit magaling kang mag-propesiya, magaling kang mag-speaking in tongues, kung wala ka namang pag-ibig, it's useless. Nakita niyo, mga kapatid, for some reason, the women speaking in the church must have been causing disorder. Keep in mind, mga kapatid, that this was the first time that the women were allowed to full access to a worship service. Nanibago ang mga babae. Kasi ano bang nangyari? Cultural differences. In traditional Jewish practice kasi, mga kapatid, the women typically sit separately from men. Para sa atin ngayon ba? Separate talaga ang babae at lalaki. Pero it doesn't mean, mga kapatid, na meron tayong discrimination sa loob ng simbahan. Ano lang, distinction lang, mga kapatid. Na ma-separate yung babae sa lalaki. Ganon sa Jewish practice, mga kapatid. Nakaseparate ang babae. Nilalagay nila sa balcony or a separate sanction behind a partition na tinatawag na mikitsa. So, nanibago ang mga babae dito, mga kapatid, kasi ngayon, may access na sila para sumama sa worship service. Unlike before, na wala silang access. So, early Christian churches, mga kapatid, were more inclusive. Ibig sabihin, equal na lahat. Sinabi ko nga sa Galatia, yun yung pauna nating bersikulo, na equal na lahat sa church due to their shared faith in Christ, mga kapatid. Na na-highlight po yan sa Galatia chapter 3 verse 28. So, si Paul specifically says, mga kapatid, that the question they were asking, yung mga babae na pinatahimik, should be saved until they got home.
Reserve lang yun. So kung basahin mo ang whole context of 1 Corinthians chapter 14, they already have spiritual gifts of tongues and prophecy. So ano bang causes, mga kapatid, ng disorder sa Korinto? Dahil po ito, mga kapatid, sa spiritual gifts and na mishandle nila, hindi nila na-handle ng maayos. Yung speaking in tongues, mga kapatid, alam mo, para sa atin lang yan. Alam mo, sa atin, mga kapatid, pag may nagsasalita tapos magsasalita, di ba, magulo? Di ba? Di ba? Sabihin, ako nagsasalita ako, tapos may nagsasalita din, tapos may susunod na salita, tapos may susunod na salita. Di ba, magulo? Ganun ang nangyari sa Korinto. Hindi siya in order, disorder siya. Yun ang isa sa mga inaddress ni Apostle Paul. So, ang primary difference lang, mga kapatid, ng speaking in tongues at saka itong prophecy, kasi dalawa na ito dito sa Korinto, dalawa na, speaking in tongues and prophecy. Ang speaking in tongues kasi, mga kapatid, communication direct to God. Language na hindi maintindihan, unknown to the speaker or hearers. Hindi masyadong maintindihan. Unlike sa prophecy, na this is a message from God na binigay sa tao, mga kapatid. Understandable language. Na ang purpose ay magpatibay, magpa-encourage, and mag-comfort sa entire church community. Yun ang propesya. So that's why ang speaking in tongues, mga kapatid, in the book of Acts, makikita po natin na ito ay miraculous ability to speak an actual foreign language to advance the gospel to those who speak that language. So, advantage din ang speaking in tongues, mga kapatid. Kaya sinabi ko nga, kahit nandito ka sa Pilipinas, dahil Bisaya kang dako, mga kapatid, or hindi ka marunong mag-French o mag-Mandarin o hindi ka marunong mag-English, ang advantage itong speaking in tongues, mga kapatid, yung spiritual gifts to ay pagpunta mo doon sa lugar ng Amerika, mga kapatid, kahit nag-Bisaya ka o nag-Tagalog ka sa kanilang harapan, ang deliver ng Holy Spirit niyan para sa kanila ay yung salita na nila mismo. Ang pagkakaintindi nila ay salita mismo nila, wika nila ang iyong sinasabi. That's why nung unang ulan na tinanggap nila Pedro, ay na-amaze po, namangha po ang mga tao dahil nagsasalita po sila Pedro sa kanilang wika. Yung nagbahagi sila ng magandang balita. Yun po, mga kapatid, ang speaking in tongues. So, ang prophecy naman, mga kapatid, madali siyang intindihin, understandable language. So, ang purpose is to build up, intended to build up, encourage, and mag-aliw the entire church community. So, prophecy is considered a superior gift for public worship, according to the Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 14. Precisely, it is understandable and the benefits for everyone na nandyan sa assembly. Maintindihan yung prophecy. And Apostle Paul, mga kapatid, nagbigay siya ng klarong instruction regarding the public use of tongues, mga kapatid. Tingnan natin 1 Corinthians chapter 14 verse 28. Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos, Panginoon sa Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. 1 Corinthians chapter 14 verse 28. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church and let him speak to himself and to God. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, mga kapatid, may napansin ba kayo? Tinranslate ko in English, mga kapatid, na King James Version. Kasi ito yung malapit sa katotohanan yung King James Version. Ano sabi niya? Tingnan natin pakinggan nyo, mga kapatid, anong sinabi ni Apostle Paul. 1 Corinthians chapter 14 verse 28. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church and let him speak to himself and to God. May napansin ba kayo? Bakit hinighlight ko ito, mga kapatid? Let him silence in the church. Bakit ang babae lang pinapatahimik, mga kapatid? Bakit hindi kasama ang mga lalaki? Him is addressing to a man. Ang him, mga kapatid, naka-address yan sa lalaki. So nakita nyo, mga kapatid? Nakita ninyo ang konteksto nitong talata na ito, mga kapatid, itong versikulo ng 1 Corinto 14, 34, 35? Supposedly, pati mga lalaki, mga kapatid, patahimikin. Yun ang sabi ni Apostle Paul. If there be no interpreter, let him keep silence in the church and let him speak to himself and to God. So they are talking about spiritual gifts, speaking in tongues and speaking in tongues. So,
Not just women, mga kapatid, even unto men who have a tongue but there is no interpreter. Tumahimik ka. Kaya ang tanong ko, nakatanggap na ba tayo ng huling ulan? Na ma-apply natin itong patahimikin? Magulo na ba ang church ngayon, mga kapatid? Dahil nagpropesiya ako, tapos nagpropesiya ang isa, tapos nag-speaking in tongues ang isa? Ganon na ba ang nangyari sa ating panahon ngayon? Ha? So, ang difference, mga kapatid, natanggap nila yung unang ulan. Kaya nakakapag-speaking in tongues sila, nakapag-propesiya sila kahit sino. Once you believe in God. Di ba? Nakita mo yung difference? Kung walang interpreter, tumahimik ka. Ha? So, ano bang nangyayari dito? Ito yung kulang, yung order, mga kapatid, yung kaayusan. Yung chaos and confusion in assembly. Ito yung in-address ni Apostle Paul. Okay? Hindi lang naman babae yung pinapatahimik, mga kapatid. Ito yung in-address ni Apostle Paul. Wala kasi sa ayos yung Korinto, mga kapatid. Dahil sa spiritual gifts na natanggap nila. Speaking in tongues and prophecy. Ha? So, diretso tayo. 1 Korinto 14:30. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. 1 Korinto 14, versikulo 30. At kung ang isa sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil muna ang nagsasalita. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see? Anong in-address ni Apostle Paul? Ito yung in-address niya, mga kapatid, na problema na maging maayos ang Korinto. Kasi hindi nila ma-handle yung spiritual gifts na ibinigay sa kanila ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya sinabi ni Apostle Paul, kung ang isa ay nakaupo roon at tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil muna ang nagsasalita. So, give and take lang. So, be silent, mga kapatid, when it's not your turn. Kung hindi mo pa turn, mga kapatid, na ikaw magsalita, tahimik muna so that there is no confusion and chaos. Para hindi magulo at hindi malito ang mga tao kung sino bang pakinggan namin dito. Di ba? It's about the order, mga kapatid, kaayusan sa loob ng Korinto. So, contextual, mga kapatid, ang passage. Hindi yung babae lang patahimikin natin. Maraming pinatahimik si Apostle Paul dito. Even the men, kahit na yung mga lalaki na nag-speaking in tongues na walang interpreter, tumahimik ka. Sabi ni Apostle Paul. So, diretso tayo, mga kapatid, sa 1 Corinto chapter 14, verse 31 to 33. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. 1 Korinto 14, 31 hanggang 33, sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magsalita ng mensahe mula sa Diyos upang matuto at mapalakas ang loob ng lahat. Ang kaloob na pagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay dapat napipigil ng mga tumanggap ng kaloob na iyon, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan, gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sister Myrna Elorde. Magandang gabi, mahal naming Sister Cherry Lahi Debra Israel, sa lahat ng mga kapatiran na nanonood Pastor Lahi Live. Magandang gabi, Sister Myrna Elorde. Grabe pawis ko. Basahin ko muna yung comment. Malapit na tayong matapos. Si Brother Jaira Frex Lopez Binuya. Magandang gabi. Sabi ni Sister Erma Hinita, magandang gabi po, Sister Michelle, Sister Sheena, Sister Elena Nere, sa lahat ng mga pastor at elder. Luzon, Visayas, Mindanao. Shalom, malikim shalom. Sister Erma Hinita. Ano, mga kapatid? Ang bugtong at buhay na Diyos, ang Diyos, mga kapatid, ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. See? Ano yung context, mga kapatid? Ano yung kulang? Peace, lack of confusion, and true edification. Yung totoong pagpatibay, mga kapatid, which cannot happen kung lahat na lang ay magsasalita, mga kapatid. Ano sinabi dyan? Isa-isa kayo magsalita, huwag sabay-sabay. Yun ang konteksto ng 1 Korinto 14. Kasi, mga kapatid, nandyan na, alam nila yung mag-speaking in tongues,
propesya, sabay-sabay na kasi nga namangha sila mga kapatid sa spiritual gifts mga kapatid. Ako muna. Ganun ba? Nagagawa sila, ako muna, saglit lang. Sumagulo. Wala sa ayos yung Korinto dahil sa hindi nila ma-handle ng maayos yung spiritual gifts nila mga kapatid. Wala sa ayos yung Korinto. So ito yung in-address ni Apostle Paul. Ang bugtong at buhay na Diyos ay hindi siya Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. So ito yung context. So we also know mga kapatid, kung kukunin natin literally, na hindi talaga natin patahimikin talaga natin ang mga babae, including me. Kasi babae ako, including me, itong maliit niyong malingkod. So, nag-contradict po ito sa sinabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 11 verse 5 mga kapatid. Basahin muna natin. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon si Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Unang Korinto 11:5, ang babae namang nananalangin o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos nang walang talukbong ang ulo, ay nagdudulot ng kahihiyan sa kanyang ulo, para na rin siyang babaeng inahitan ng ulo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So nakita niyo mga kapatid, sinabi dito, inalaw niya Apostle Paul na magpropesya at manalangin. Pero may kondisyon, kailangan takpan ang ulo. Ngayon mga kapatid, ano na ba ito? Ang ating glory ngayon, ang buhok ng mga babae, yung itong buhok na natin. Yung sa baba, yung buhok na natin mga kapatid. So ito kasi mga kapatid, tingnan mo ha. Tingnan mo, sinabi ng 1 Corinto 14:34 na patahimikin ang babae. Pero dito sa 1 Corinto 11:5 ay pwede manalangin at magpropesya. So anong gagawin dito mga kapatid? Tanggalin natin to. So, nagpropesya ang babae mga kapatid pag may nakatalukbong sa kanilang ulo. So it means mga kapatid, pag nagpropesya ba, hindi ba yan nagsasalita? Nagpropesya nga, di ba? So it means nagsasalita. May propesya ba na may ganun ba na propesya? Pinapatawa ko lang kayo. May nagpropesya ba mga kapatid na tahimik lang? So kung nag-contradict na ito sa 1 Corinto, kung sa ating pagkakaintindi mga kapatid na pinagpabawalan natin yung mga babae na magsalita, sabi ni Apostle Paul, atasan natin yung chapter na nagpropesya at manalangin, pero hindi pwede nang walang talukbong ang kanilang ulo. So alam mo, yung specific, yung cultural context nito mga kapatid, yung specific practice ng mga babae na maglagay sila ng talukbong mga kapatid sa kanilang ulo or veil mga kapatid was a significant cultural symbol in the ancient Corinthian society. Sabi ko nga, alamin natin yung historical background. Kasi mga kapatid, to be seen in public without a veil, walang talukbong, walang takip yung ulo, was a sign of disgrace. Why? Potentially, mga kapatid, associating a woman with prostitution or rebellious attitude. Ibig sabihin, mga kapatid, walang distinction. Kasi yung pagtakip mo sa ulo mo sa mga babae, during sa cultural, sa Corinthian society, mga kapatid, pag hindi tinakpan ang kanilang ulo, ay para silang kabilang sa mga prostitute or mga rebelde na mga babae. You know what I mean? So, ikaw ay believer na o nananampalatay ka sa bugtong at buhay, dapat may distinction, may kaibahan. Tama? The same sa atin ngayon. Tayo ay mananampalataya ng bugtong at buhay, sumunod tayo sa bugtong at buhay ni Diyos. Gagawa pa ba tayo ng makamundo, mga kapatid? Diba? May distinction. So, ito yung distinction, mga kapatid, sa babae na nanampalataya sa bugtong at buhay ni Diyos at yung mga babae na hindi manampalataya. So, yung babaeng manampalataya sa Corinthian society, mga kapatid, ancient, doon sa kanila, sa Corinto, ay tinatakpan talaga nila ang ulo. Pag nagpropesya sila at manalangin sila. Ngayon, mga kapatid, hindi yan inano sa atin na magtakip pa tayo ng ulo. Kasi yung takip sa ating ulo, itong buhok natin. Tinatawag itong crown. Ito yung crown of glory ng mga babae, mga kapatid. So, si Apostle Paul lang, mga kapatid, ay inadress lang niya ang specific na cultural norms para ma-prevent po ang church na magpadala po ng mga confusing or shameful na mga signals doon sa hindi manampalataya to avoid disrepute, mga pinamahal ko mga kapatid. Sabi ko nga, dapat may distinction.
na yung ikaw, mga kapatid, ay mananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos, dapat may distinctions. Iba ka na. Kung dati, mga kapatid, ganito ka, ngayon na tinanggap mo ang bugtong at buhay, nagbago ka na. So, yun po ang distinction nila. At dito naman sa cultural society ng mga sa Korinto, ay ang babae nila, mga kapatid, sa babae nila, ay dapat nakatalukbong ang ulo, may takip ang ulo pag nagpropesiya. So, speaking of prophecy, takbo tayo sa 1 Korinto 14, 34, 35 na sinabi patahimikin ang babae. Paano magpropesiya ang babae kung patahimikin? So alam mo nga, sabi nga si King Solomon, there's a time for everything. 'Di ba? So may time na tatahimik ang babae, mga kapatid. Lalo na yung nabaguhan nga, mga kapatid, sa spiritual gifts. Nanggugulo na, mga kapatid ba? Nanggugulo na doon. Kaya hindi organized ang Korinto kasi may mga babae, mga kapatid, na hindi nila hindi nila ma-handle ng maayos yung speaking in tongues. Alam mo, kahit naman sa atin, kahit wala tayong speaking in tongues, susunod natin, pasalitain mo muna ako siya. Ako na naman. Diba? Ganon talaga, mga kapatid. Ha? So, ganon ang in-address na issue ni Apostle Paul about the disorder of the Corinth church. Wala sa ayos. It doesn't mean, mga kapatid, that this is applicable to all ngayon. Natahimik yung babae. Kasi, ang daming babanggain ng mga bersikulo, mga kapatid. Kung i-apply mo itong patahimikin ng babae, ang daming mababanggaan talaga na bersikulo. Magbanggaan yung mga bersikulo. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos, wala nang babae at lalaki. 'Di ba? Iisa na tayo sa katawan, iisa na tayo sa bugtong at buhay na Diyos. So he said again, mga kapatid, in 1 Corinthians chapter 14 verse 4. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon sa Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Unang Korinto 14, versikulo 4, ang sariling pananampalataya ang pinapatibay na nagsasalita ng iba't ibang wika. Ngunit, ang iglesia ang pinapatibay ng nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So kung basahin mo ang 1 Corinto chapter 14 verse 1 to the last verse, mga sa 40, it's all about speaking in tongues and prophecy. Ang tao daw nagsasalita, mga kapatid, in speaking in tongues, ay nagsasalita ng iba't ibang wika, ay nagpapatibay lang sa kanyang sarili. Pero ang iglesia, mga kapatid, ay pinagpapatibay po ng prophecy, salita po na mula sa bugtong at buhay na Diyos. Yun po ang point ni Apostle Paul, mga kapatid. So, kung gagamitin mo yung 1 Corinto chapter 14 verse 34 to 35 na patahimikin ang babae, mga kapatid, sa iglesia, ay hindi po yan ang contextual passage, mga kapatid. Ang pinag-uusapan yan is spiritual gifts na hindi na-handle ng maayos. Okay, kung ang isang babae ay maaring magkaroon ng kaloob ng propesiya, ano ang pakinabang nito, mga kapatid, if she could never use it in the church? Diba? Which, the reason, mga kapatid, kaya nga binigay ito ng bugtong at buhay na Diyos. Diba? The problem lang is wala sa ayos yung Korinto. So, lagi kong sinasabi, may mga, kahit nga even lalaki, mga kapatid, na kung walang interpreter, tumahimik ka. Kahit ang lalaki, sinabihan ni Apostle Paul. Dito lang tayo nakafocus kasi sa babae eh. Dito lang tayo nakafocus sa babae, mga kapatid. Yung, alam mo, nag-translate niyan, mga kapatid, siguro may ano talaga, authoritative o discrimination. Kasi, alam mo, ang banal na kasulatan, sabi ko na, saling-saling lahi na yun, marami ng translation. So, yung iba, translation yung iba, bias na yung translation. Di ba? So, also Paul, mga kapatid, di ba sinabi ko nga, na-mention nga si Philip, na merong 4 na anak na merong gift of prophecy. Makita na sa Acts chapter 21, verse 8 to 9. So, contradict na ito, mga kapatid, na bawal magsalita ang babae. Diba? So also Paul says that the law forbids a woman to speak. The law forbids, pinagbabawalan daw sa kautusan na magsalita ang babae. Alam mo, mga kapatid, this is not a direct quote of a specific explicit commandment in the written Torah. Wala po ito sa Torah, mga kapatid, the first 5 books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, and Numbers.
Ha? So mga kapatid, wala po mga kapatid na pinagbabawalan ang babae na magsalita in public places or in public mga kapatid. Nagpropesiya publicly. Wala ka pong mababasa mga kapatid. Hindi po ito sa Torah o the Law of Moses. Kasi alam mo bakit? Even in the Old Testament, mga minamahal kong mga kapatid, there are example of women who spoke publicly, prophesied, and held position of influence. Such as Deborah. Diba? So kung bawal to sa mga Hudiyo mga kapatid, sa panahon pa lang ni Deborah mga kapatid, hindi na dapat inalaw ng mga Hudiyo yun, mga Israelita. Diba? May nabasa ka ba sa panahon na ang bugtong at buhay na Diyos pinili niya si Deborah mga kapatid, nagreklamo ang mga Israelita kasi ay bawal yan. Bawal yan na bakit babae yung nanguna sa amin? Bawal yan. May mabasa ka ba sa bersikulo? Judges chapter 4 and chapter 5. Diba? Dito pala huwag mong sabihin na hindi alam ni Apostle Paul ito. Apostle Paul mga kapatid is a Pharisee. Expert sa law. Expert sa kautusan. Student of Gamaliel. Diba? Bago siya naging Apostle Paul, ay naging Saul muna siya. Ang naging persecutor muna siya sa church, sa iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. Wag mo sabihin sa akin na hindi alam ni Apostle Paul to mga kapatid na nagamit ng bugtong at buhay na Diyos si Deborah during the time sa Judges. Diba? So wala po ito sa Torah mga kapatid. Possible? Possible mga kapatid. Iba ang kautusan na kinukonsider dito. Di ba? Kung sasabihin mo sa akin mga kapatid, so ang bugtong at buhay na Diyos, hindi siya ang Diyos ng kaguluhan, kundi ng kalinawan. But peace. So, sabihin mo sa akin na hindi alam ni Apostle Paul patungkol kay Deborah, in which anong basis nila sa panahon ng aral ang bugtong at buhay na Diyos? Walang iba kundi ang Old Testament. So, ganun lamang po yun mga kapatid. Ang bugtong at buhay na Diyos, siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. So, kung patahimikin natin ang babae mga kapatid, tapos anong gagawin natin dito sa Old Testament na mismo si Deborah mga kapatid, ay maraming lumalapit sa kanya ng mga Israelita para magkonsulta, humingi ng sa kanya, ng suggestion o ano yung hiningi nila kay Deborah. Babasahin nyo yan, Judges chapter 4 and chapter 5. Diba? So anong gagawin mo dito mga kapatid? Tanggalin natin ang Old Testament, hindi tayo focus sa isang versikulo lang na nakuha out of context. Diba? Sinasabi din ng iba mga kapatid, even Miriam isang propetisa. Ano ba si Deborah? Si Deborah is the mother of Israel. Judge and a prophetess. Isang propeta din. So, sabihin mo sa akin ngayon na hindi nabasa ni Apostle Paul ito mga kapatid. Sinasabi ng iba, ang iglesia, nag-start lang naman yan doon sa Matthew chapter 16 verse 18. Peter, upon this rock I will build my church. Yan, nagtayo na nga ng iglesia mga kapatid. Literal na building ang tinayo. Doon lang daw mga kapatid nag-umpisa ang church. Doon lang daw nag-umpisa ang iglesia. Sa panahon na sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, Peter, upon this rock, sa ibabaw nitong bato, itatayo ko ang aking iglesia. Doon lang daw nag-umpisa ang iglesia. You sure about that mga kapatid? Sabi nila, si Deborah naman talaga ay naging pinuno. Pero sa mga hukbo o sundalo, hindi man iglesia. Hindi man siya nag-lead sa iglesia. Sigurado tayo niyan mga kapatid. Basahin natin in English version. Kasi pag tinranslate natin ito sa Tagalog, Bisaya, nawawala na kasi yung church . Basahin natin sa Acts chapter 7 verse 38. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Acts chapter 7 verse 38. This is He that was in the church in the wilderness with the angel which spake to him in the Mount Sinai, and with our fathers, who received the lively oracles to give unto us. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So mga kapatid, kailan nag-umpisa ang church? Doon lang ba sa sinabi ng bugtong at buhay na Diyos ng Peter? Upon this rock I will build my church.
So, anong sinabi ng Acts, mga kapatid, 7:38? This is he that was in the church in the wilderness. Who is that, mga kapatid? Moses was with the church in the wilderness. Who is this, mga kapatid? Sino ba ang church in the wilderness? Walang iba, ang mga Israelites. So, mga kapatid, si Deborah ay isang pinuno, mga kapatid, sa church in the wilderness. Ang iglesia sa ilang. So, tinawag na iglesia sa ilang ang Israelites, mga kapatid. So, Deborah, mga kapatid, is a judge, a prophetess, and a mother of Israel. So, wag mo sabihin, mga kapatid, na si Deborah ay leader lang ng hukbo o sundalo. Bakit? Hindi ba tayo sundalo ng bugtong at buhay na Diyos ngayon? 144,000, hindi ba tayo sundalo ng bugtong at buhay na Diyos? So ito yung mga naging problema. Kasi, mga kapatid, remember, the church is not a building, but a gathering of God's people. Alam mo, nagkasalin-salin na kasi marami ng translation. Actually, ang meaning ng church, mga kapatid, a group of people who believes in God. A group of people who believes in God. Yan ang meaning ng iglesia. Hindi po yan building, mga kapatid, na ipinatayo. Ang iglesia, a group of people who believes in God. Yun po yung gathering of God's people, mga kapatid. Alam mo, in modern translation, the word church, in Greek word, mga kapatid, is ecclesia. Or, tumutukoy as assembly or congregation. To describe the gathering of the nation of Israel during their time in the desert with Moses. So, ano ang church? Ecclesia. Ibig sabihin, mga kapatid, assembly or congregation. Or, the people, a group of people who believes in God. Grupo po ito ng mananampalataya, mga kapatid, na nanampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Hindi po church is building. Church is tayo. Tayo po na mananampalataya ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi yung translation, kasi kung sa Bisaya pa man, Pedro, sa ibabaw aning nga bato, patindog na ko kung simbahan. Simbahan, kasi yung translation yan, mga kapatid, ginawang building, pero hindi yan. Ang iglesia ay people. Group of people. So, mga minamahal ko, mga kapatid, Tatay Mel Piniero, isa mapagpalang gabi dyan sa Cavite. Cavite ba? Cavite, Tatay Mel. Paending na tayo. So, in Romans chapter 16, mga kapatid, nag-provide po ito ng clear list of women who were central to the early Christian mission. So, ayaw nyo pagpalagay natin, ayaw nyo kay Deborah. Kasi nasa Old Testament lang naman yan. Tapos yung pinangunahan ni Deborah ay mga hukbo man yun, mga sundalo. Dito tayo sa New Testament. Given na, mga kapatid. Pero hindi natin pinapahintulutan yan. Marami dyan, mga kapatid, mga babae na ginamit. Si Phoebe, Romans chapter 16 verse 1 to 2. Tinawag siyang deacon or officer siya, mga kapatid. Diakonos. Si Priscilla, Romans chapter 16 verse 3 to 5. Co-worker siya ni Apostle Paul, mga kapatid. Na-mention siya alongside her husband, si Aquila. Tinuruan pa nga nila si Apollos, mga kapatid, and hosted a house church. Tinuruan pa na si Apollos. Si Junia, mga kapatid, Romans chapter 16 verse 7. Outstanding among the apostles. So, tinawag na apostle si Junia. Her identity, mga kapatid, as a female apostle is supported by the most scholar and ancient sources. Apostoles, si Junia, mga kapatid. At suportado ito, mga kapatid, ng most ng mga scholar na nag-aaral sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Si Mary, mga kapatid, Romans 16:6. Praise for having a work very hard for the Romans. Diba? Si Tripina, si Tripusa, si Persis. Iba't iba talaga yung pangalan nila. Romans chapter 16 verse 12. Dinescribe ni Apostle Paul, mga kapatid, who labor in the Lord. So, anong gagawin mo niyan, mga kapatid? Recognition ni Apostle Paul of diligent and tireless effort in ministry.
So do you really think, mga kapatid, that he never allowed any of these women to speak in gathering of believers? Hindi niya, do you think, mga kapatid, na hindi to pinayagan ni Apostle Paul na magsalita sa gathering of believers? Sa church? Hindi mo rin ako masagot na hindi kasi wala ka namang mabasa. Di ba? Apparently, mga minamahal ko, mga kapatid, some of the women who become Christians thought that their Christian freedom gave them the right to question men in public worship. Ito yung problem. Di ba? Kasi nanibago ang mga babae. Kasi yung babae before, sinabi ko, mayroong separation sa lalaki. Pero dito, mga kapatid, sinabi ni Apostle Paul sa Galatia, the same writer ha, si Apostle Pablo ang nagsulat sa Galatia, si Apostle Pablo ang nagsulat sa Corinto. Ano sinabi niya? Wala nang mapa, lalaki at babae, isa na tayo sa ating bugtong at buhay na Diyos. Nanibago ang mga babae, mga kapatid, dahil sa spiritual gifts. Dahil kasama na sila sa worship service. Kasama na silang mag-propesya at mag-speaking in tongues. But the problem, mga kapatid, ang akala nila mayroon silang freedom din to question sa mga lalaki in public worship. Alam, may superiority kasi talaga, mga kapatid, noon. Sa Corinto. Hindi lang sa Corinto, kahit sa Efesos. May superiority po sa mga lalaki, mga kapatid. Na superior sila talaga. Alam mo nga, sinabi ko nga before na nung panahon sa Samaritano woman at the well, na 5 beses siyang limang beses siyang nag-asawa dahil sa unang panahon, yung lalaki talaga ang allowed lang makipag-diborsyo. Hindi pwede ang babae. Walang magawa ang babae kung makipag-divorce ang lalaki. May superiority kasi, mga kapatid. So, this was causing division in the church. Yung magtatanong sila ng out of order. Kasi yung mga babae, during those times, mga kapatid, sa Corinto, ay wala po silang enough of formal religious education. Hindi kagaya ng mga lalaki. Yan ang totoo. Okay? Yung cultural norms, mga kapatid, the first century, Greco-Roman and Jewish societies, mga kapatid, wala pong formal education ang kanilang mga babae, unlike sa mga lalaki. So the lack of education, ito yung nagiging dahilan na hindi sila equipped na mag-participate sa mga theological na mga discussion or public teaching in an orderly manner. Orderly manner, mga kapatid. Wala po silang, halimbawa, ang batas ng Hudyo ay madalas na nagbabawal po sa mga kababaihan na magturo sa kapulungan o kahit na magtanong sa mga serbisyo. Yun po ang sa Hudyo, mga kapatid. Pero, alam mo, yung batas na yan, mga kapatid, ay giniba na po yan ng bugtong at buhay na Diyos sa panahon na pag-usap po siya sa babae. Doon sa Samaritan woman at the well. Doon po sa balo, nakipag-usap siya. Nagiba na po yan, mga kapatid. So yung hindi ka pwede magsalita, mga kapatid, ay tinutukoy lang po ni Apostol Pablo na manahimik ang mga babae, ay patungkol po ito sa inappropriate na asking na nakaka-distract po sa worship service. Yung nagtatanong ka na walang kwentang bagay. May panahon na tahimik. Hindi, alam mo, silent is different from speechless. Iba po yung pinatahimik, mga kapatid, na tahimik ka lang for alam mo, yung sa ganyan na oras, tahimik ka lang sa ganyan. At iba yung speeches na hindi na talaga nagsalita. Iba po yung nakaban talaga, mga kapatid, na bawal talaga magsalita. During lang sa service, mga kapatid. Kasi nagde-disrupt sila eh. Kasi nga separated ang babae at lalaki. Kasi nga, less educated ang mga babae, mga kapatid. Malay mo, para yung ano ba, o sa atin pa, magsisigawan ba? So, nakadisrupt sa worship service. So, therefore, mga kapatid, ang mga babae should be silent during the church meeting. Not because they were never to speak, but because they were not to speak out with questions that would ineffective and define the entire church. Kung yung tanong mo, mga kapatid, ay ito yung makapagwalang pagpatibay sa iglesia. Yung manghihina ang iglesia, alam mo yung makatanungan mo, sabi ni Apostle Paul, tanong mo na lang yan doon sa iyong asawa pag uwi mo. Paano nga yung babae na walang asawa? Sinong tatanungin niya? Diba? So, possible, mga probably. Na yung mga tanong po ng babae, mga kapatid, doon sa Corinto, ay nakakapanghina or magulo kasi. Sabi ko nga,
speaking in tongues and prophecy ay nagsama-sama po yan mga kapatid. At wag lang tayo mag-focus sa babae, pati sa lalaki. Yung sinabi kanina ng 1 Corinto chapter 14 verse 30, ang lalaki, pag walang mag-interpret sa speaking in tongues ninyo, tumahimik kayo. So ngayon, may nag-speaking in tongues na ba? Wala pa. So bakit mo i-adapt yan mga kapatid na wala pa nag-speaking in tongues? Diba? Dito kasi sa kanila, natanggap na nila ang unang ulan. Sa atin, wala pa. Yung huling ulan o latter rain. So again mga kapatid, ang churches po sa New Testament, definition again, were never buildings. They were gathering of God's people themselves. Ang church po o ang iglesia ay hindi po yan building na magtatayo ka ng iglesia. Hindi po yan building mga kapatid, hindi yan building mga minamahal ko mga kapatid. Kasi if you read closely mga kapatid, sa sulat po ni Apostle Paul, you would find that the church madalas po ay sa bahay ng mga tao. Why? Merong mga references nito mga kapatid. Tingnan mo, Romans chapter 16 verse 3 to 5. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Paul greets Priscilla and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus, and the church that meets at their house. And the church that meet at their house. Yung ano daw mga kapatid, yung wag mo sabihin sa akin yung simbahan, nagkita doon sa loob. Doon, nakapasok sa loob yung simbahan. So yung church is tayo. Means iglesia tayo mga kapatid. Meron pa, 1 Corinthians chapter 16 verse 19. Paul again mentions, Aquila and Prisca, greet you warmly in the Lord along with the church that meets at their house. Meet at their house naman. Church that meet at their house. Yung iglesia, yung simbahan, nakita sa loob ng tahanan. So yung iglesia mga kapatid, tayo yan. Okay? At marami pang mga bersikulo dyan mga kapatid na nagsimbolo ng iglesia is yung group of people who believes in God. Okay? Ito yung summarization mga kapatid sa 1 Corinto 14, 34, 35. It is not a universal prohibition against women speaking or participating in church. Hindi po yan universal prohibition, mga kapatid. Hindi yan universal na applicable yan sa lahat ng iglesia. Okay? Doon lang po sa Corinto, dahil in-address po ni Apostle Paul, mga kapatid, ang speaking in tongues, ang prophecy, mga kapatid, na mishandle at hindi organize ang Corinto dahil sabay-sabay silang nagsasalita, sabay-sabay silang nagpropesiya, sabay-sabay silang nag-speaking in tongues. Subukan mo mga kapatid. Subukan mo mga kapatid. Marami kayo tapos sabay-sabay kayo magsalita. Di ba magulo? So ang in-address lang po ni Apostle Paul dyan mga kapatid sa 1 Corinto 14 walang iba kundi ang kaayusan ng pagsamba. At hindi yan mga kapatid, hindi yan na-apply sa ibang mga churches. Hindi yan na-apply sa ibang iglesia. Dito po sa Corinto, in-address yan ni Apostle Paul. At dito naman sa Efesos, na sinabi niya sa 1 Timoteo chapter 2, verse 11 to 12, na hindi pwede manguna ang babae sa lalaki, mga kapatid. Ang sabi ni Apostle Paul dyan in English translation, mga minamahal ko, mga kapatid, ay balikan natin yung English translation para hindi po tayo malito. Okay, ano sinabi ni Apostle Paul? Sabi niya, I do not permit. Diba? Basahin natin. Sabi niya, I do not permit a woman to teach or to have authority over a man. Nakasunod niyan, Adam and Eve, mga kapatid. So, I do not permit. Sino bang hindi nag-permit? Ang bugtong at buhay na Diyos ba? Sabi niya, I. Naka-address yan kay Apostle Paul. I do not permit. So, yun ang in-address niya mga kapatid. Bawal, hindi pwede manguna ang babae sa lalaki. Sa panahon ba ni Pastor Lahi, mga minamahal ko mga kapatid, nanguna ba ako kay Pastor Lahi? Hindi ba ako nagpailalim sa leadership ni Pastor Lahi? Diba? Kasi ang order ng creation, nauna si Adan ay tsaka si Eva. Diba ngayon, mga minamahal ko mga kapatid, dahil ang usapan dyan ay sa mag-asawa,
magpailalim ang babae sa lalaki. So ngayon na nagpahinga ng ating mahal at kagalang-galang na pastor lahi. So mga kapatid, sa akin, na magpailalim ako sa lalaki, sa asawa ko. Kasi yun ang point ni Apostol Pablo. Kasi kung tapusin mo yan 12 mga kapatid, basahin natin na in English version. I do not permit a woman to teach or assume authority over men. She must be quiet. So kung ang karugtong niyan mga minamahal ko mga kapatid, sabi niya, for Adam was formed first, then Eve. So, may karugtong. Nauna, yung creation mga kapatid in order. Nauna si Adan tsaka si Eva. So ngayon, nasaan ang aking mahal na asawa? Nagpahinga na. So mga kapatid, hindi yan ma-apply sa akin kasi nung time na buhay si Pastor Lahi, ay nagpailalim po ako sa aking mahal na asawa. Ang authority na pinag-uusapan dito ay patungkol po sa mag-asawa, mga kapatid. Wife, to submit to your husband. Ephesians chapter 5, mga kapatid. So, itong 1 Corinto, mga kapatid, ay hindi po ito universal na application. Naka-address lamang po ito sa Corinto, mga minamahal ko, mga kapatid. A specific group of women sa Corinto, mga kapatid, na naging dahilan ng disorder and disruptive speech, naging dahilan mga kapatid ng hindi pagkaayos ng Korinto dahil sa mga babae mga kapatid. Kasi sinabi ko nga, yung babae is, wala silang formal education sa panahon ng Korinto mga kapatid. Noong unang panahon. Lalaki lang po ang nakapag-aral mga kapatid. Yung babae, nasa bahay lang. Ha? So, specific lang po mga kapatid, hindi po ito universal na pinagbabawalan ang mga babae, na tahimik lang ang mga babae. Dito lang po naka-address yan sa Korinto. Sinabi ko nga, hindi lahat ng nababasa mo sa banal na kasulatan is applicable sa iyo. Binibigay lang dyan ang bugtong at buhay ng Diyos sa ang babae dapat mag-submit sa authority ng kanyang asawa. Na ang babae mag-submit sa authority ng kanyang asawa. Yun ang point ni Apostle Paul, mga kapatid. So saan ba ako mag-submit ng authority? Pinatulog ng aking mahal na asawa, Pastor Lahi. So wala naging problema nun mga kapatid. Hindi naman ako nanguna sa panahon na buhay si Pastor Lahi. So ngayon mga kapatid na nagpahinga ang ating mahal at kagalang-galang na Pastor, bilang kanyang kabiyak, ang tanging magagawa ko mga kapatid sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos ay pangalagaan ang mga naiwan na mga anak ng ating mahal at kagalang anak namin. Sabi ko nga, wag niyo lang akong tawaging mama. Medyo awkward. Kasi si Pastor Lahi, mga kapatid, matatawag natin siyang ama ng pananampalataya. 'Di ba? Siya yung nagturo sa atin. Sa tulong ng banal na espiritu. So, ang inaddress lang ni Apostle Paul, mga kapatid, during the public worship assembly, na dapat, mga kapatid, tahimik ang mga babae. Dito lang sa Korinto kasi wala sa ayos yung Korinto. And also, alam mo yung verse dapat na ito, create unity and not division. Dapat itong verse na ito mga kapatid, nag-create ito ng unity. Sabi nga ni Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 13, sabi niya, love is kind, love is patient, love is pure, it does not envy, it does not boast. Alam mo kahit magaling kang kahit magaling kang magpropesiya, mayroon kang speaking in tongues, yun ang 14 ay useless ang lahat ng yan kung wala kang pag-ibig. So yung pinaka-bottom line dyan, mga kapatid. Useless lang yan. Kasi ang problema dito sa 14, mga kapatid, sa 1 Corinto, ay nagiging prideful na yung mga tao. Kasi nga magaling na silang magsalita, marunong na silang mag-speaking in tongues. Kung gaano po namangha yung mga tao sa panahon na natanggap po ng mga apostoles ang unang ulan, ay ganun din po na namangha sila, mga kapatid. That's why, not organized. Kahit sino-sino na lang magsalita. Sabi ni Apostle Paul, isa-isa lang. Pag may nagsalita, tahimik muna ang isa. Antayin mo yung turn mo. So, ganun po, mga kapatid. So, in-address ni Apostle Paul, in conclusion, in summarization, ang in-address ni Apostle Paul dito ay walang iba kundi ang kaayusan ng pagsamba. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoon Kristong pinaka makapangyarihan sa lahat. Tandaan po natin that sabi ng 1 Corinthians chapter 14 verse 33, for God is not a God of disorder, but of peace, mga kapatid. Hindi po ang bugtong at buhay na Diyos ang Diyos ng kaguluhan, kundi ng
Ang kapayapaan. Hindi po nagpapalito ang bugtong at buhay na Diyos. Ang nagpapalito po ay walang iba kundi ang ating kaaway na si Satan sa panahon pa sa Garden of Eden. Kaya dito mga kapatid, wag po ninyong hayaan, mga minamahal ko mga kapatid, mga babae. Okay? Wag po ninyong hayaan mga kapatid na sabihan ka lang na tumahimik ka. Tumahimik ka, babae. Wag po mga kapatid kasi kahit na sa Old Testament, kahit sa Old Testament, maraming ginamit na babae ang ating bugtong at buhay, especially Deborah, mga kapatid. 3 ang title na hinawakan niya. Siya ay hukom, siya ay propetisa, at siya ay ina ng Israel. Even Miriam, mga kapatid. Hulda, Priscilla, maraming ginamit ang ating bugtong at buhay na Diyos. Huwag po kayo magpapapigil, mga kapatid. Ang sinabi ng Galatia, na wala ng babae, wala ng lalaki. Lahat tayo ay isa sa bugtong at buhay na Diyos. At ang sabi ng Joel 2:28-29, in these last days, mga kapatid, ibubuhos ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. Mapalalaki ka man o mapababae ka man. Wala na po mga kapatid. Naka-address lang itong 1 Corinto 14 ay doon lang sa Corinto. Okay? Ngayon mga kapatid, ang inaantay natin ang huling ulan. Huwag po nating i-underestimate ang kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Panginoong Kristo, pinakamakapangyarihan sa lahat mga kapatid. Kung nakagamit siya ng babae noon sa panahon ng Old Testament, sa New Testament, and even sa ating panahon ngayon. Tandaan nyo mga kapatid, marami pa ang babae mga kapatid na gagamitin ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi lang basta mag-speaking in tongues, may magpropesiya pa yan. So, wag po tayong magpapadaig mga kapatid sa mga bersikulo na nakuha lang out of context. Tandaan po natin na ang in-address ni Apostle Paul dyan, ang kaayusan sa paggamit ng spiritual gifts kagaya ng speaking in tongues at pagpropesiya. Tandaan po natin mga kapatid, kahit sino pwedeng gamitin ang bugtong at buhay na Diyos. Kahit ano pa ang nakaraan mo, kahit sino ka pa mga kapatid, as long as gusto mo magpagamit sa bugtong at buhay na Diyos. Wala na pong, hindi ako pwede kasi babae ako. Hindi ako pwede kasi, hindi ko kaya kasi matanda na ako. Even sa panahon ni Deborah mga kapatid, nandyan naman si Barak. Bakit sinabi ng banal na kasulatan, Deborah, the wife of Lapidot. Bakit hindi na lang si Lapidot ang inutusan ng bugtong at buhay na Diyos? Bakit si Deborah pa mga kapatid? So it means mga kapatid, we cannot question kung ano yung gusto ng bugtong at buhay na Diyos. Okay? Mag-close na tayo niyan sa ganyang pamaraan mga kapatid na patahimikin ang babae. Doon lamang po yan sa Korinto mga kapatid. Dito sa atin ngayon, minamahal ko mga kapatid, pwede mangaral, pwede magturo mga kapatid, and even, pwede maging leader. Di mo pwedeng questionin kahit sino pwedeng gamitin ang bugtong at buhay na Diyos, mga minamahal ko mga kapatid. Kahit isda, ginamit niya sa panahon ni Jonas. Kahit uwak, ginamit niya sa panahon ni Elias. Kahit yung salampati, ginamit niya sa panahon ni Noah. Kahit na mga kapatid, yung sa panahon ni Balaam, ginamit niya yung asno o donkey. Gagamit ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi niya, kahit bato, means bato sa atin hintil. Gagamit ang bugtong at buhay na Diyos. Huwag po tayong close-minded mga kapatid. We are living in the last days. Hindi na mamili ang banal na espiritu. Hindi ako papasok nun kasi babae yan. Hindi po ganun mga kapatid. Isang bersikulo lang. Dito sa 1 Corinto, tapos mababago na yung pananaw mo na hindi pwede mangaral ang babae. No. Isang bersikulo, i-compared mo sa daming bersikulo mga kapatid. Kasi yung bersikulo na ito, nakuha is out of context. Nakuha na panggamit sa mga babae na patahimikin. Tandaan natin mga kapatid, pag ang bugtong at buhay na Diyos ang pumili, ang bugtong at buhay na Diyos mga kapatid, wala kang magagawa kahit sino ka man. Sa panahon ni Deborah mga kapatid, dapat si Barak na lang yun, pero ang bugtong at buhay ni Diyos, ginamit niya si Deborah. Alam mo, tinitingnan ng bugtong at buhay ni Diyos yung pananampalataya, minamahal kong kapatid. Huwag po ninyong hayaan na patahimikin kayo. Mga babae, huwag niyong hayaan na patahimikin kayo. Huwag niyong hayaan yan. Mag-TikTok na lang kayo?
Kasi mga kapatid, isa ito sa mga mensahe na dala-dala ni Satan. Para maligaw ang tao. Isa ito sa mensahe, mga kapatid, na dala-dala ni Satanas. Yung manahimik na lang ang babae, isipin mo mga kapatid, individual ang salvation. At kung hindi mo yan i-claim mga kapatid, kasi tatahimik ka na lang, hindi ka makakatanggap sa pinangako ng bugtong at buhay na Diyos na ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. Kasama ka na doon. Always remember mga kapatid, wala na mapa-Hudiyo o Grego pa man, mapalaya o alipin pa man, walang mapalalaki o mapababae pa man, dahil isa na tayo sa ating bugtong at buhay na Diyos, sa mga Diyos, Panginoon Kristo ang pinakamakapangyarihan. We are one body of our Lord Jesus Christ. Isang katawan po tayo mga kapatid. Kahit sino pwedeng utusan ng bugtong at buhay na Diyos, kahit sino pwedeng piliin ng bugtong at buhay. You cannot question God. Kahit batang maliit mga kapatid, pwedeng utusan ng bugtong at buhay na Diyos. Even si King David, 15 years old pa lang siya, pero na-anoint na siya bilang hari ng Israel. Alam mo, tinitingnan ng bugtong at buhay na Diyos, kung gusto magpagamit sa Kanya, tinitingnan niya ang iyong pananampalataya. Pananampalataya po ang tinitingnan ng bugtong at buhay na Diyos. So sana mga kapatid, itong mensahe ay nagbigay linaw sa atin mga kapatid na it's all about the order. It's all about the kaayusan mga kapatid sa pagsamba, sa pag-worship. At hindi ito universal. Hindi ito universal. Ibig sabihin, ginamit lang ito sa Korinto para maging maayos yung Korinto mga kapatid. Handaan natin mga kapatid, huwag pwede niyong hayaan na pigilan kayo sa testimony ninyo sa bugtong at buhay na Diyos. Tandaan ninyo, yung unang nagpunta doon sa libingan, nung muling pagkabuhay ng bugtong at buhay na Diyos, walang iba kundi si Maria. So, ang unang preacher mga kapatid, ang unang nag-mensahe, walang iba kundi si Maria. Yung distinction na yan, na bawal ang babae, patahimikin ang babae, doon yan sa Korinto mga kapatid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, mga Kristo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Naantay natin yung huling ulan. At doon ninyo marirealize, at doon yung makikita mga kapatid ang sinasabi na itong maliit na yung lingkod. Pag once na yung huling ulan ay binuhos sa mga kapatid, marami na po ang magsasalita, speaking in tongues. Mga propesiya, merong magtuturo, merong magsiserve. Iba't iba po yung spiritual gifts natin mga kapatid. Tandaan ninyo, ang speaking in tongues, hindi yan nakikita natin sa social media. Na kahit ano na lang ang sinasabi pero hindi mo maintindihan. Yung speaking in tongues mga kapatid, kahit Bisaya ako, pagdating ko doon sa France mga kapatid, pag nangaral na ako sa salita ng bugtong sa tulong ng banal na espiritu kapangyarihan, ay pagdating ng mensahe sa kanila, ay natatanggap nila sa sarili nilang wika. Ganun po ang speaking in tongues. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Lahat po ng kapurihan at karangalan ay binabalik ko po yan lahat sa bugtong at buhay na Diyos. Panginoon Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. So magbasa muna tayo ng greetings mga minamahal kong mga kapatid. Okay? Uy, nakauwi ng aking mahal na kapatid. Brother Ken Kabasag, kasama ng kanyang mahal sa buhay, si Sir Merafel Garupa Cabrito Kabasag. Sa panahon ngayon, walang lalaki o babae o matanda ka na. Kailangan natin ipamalita ang magandang balita tungkol sa bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos. Tama, may punto ka dyan. Tumpak ka dyan. Anin mo yung lalaki, mga kapatid. Sabi nga ng 1 Korinto, mga kapatid, gagamitin ang bugtong at buhay na Diyos yung sinasabihan na mahina para ipahiya ang mga malalakas. Sino ba tinatawag na mahina? Yung mga babae. Sabi ni Commander Asa, sa pangaral ng Ebanghelyo, walang pinipili, mapababae o lalaki. Juan 14:12. Diba? Wag po natin limitahan ang kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos, mga minamahal kong kapatid. Maraming salamat po, sabi ni Sister Elena Neri. Maraming salamat po sa pulong, sa bugtong buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, Sister Deborah Israel. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Commander Atsa, to Christ be the highest glory.
Amen. Sister May Rafael Garupa, isang mapagpalang gabi po sa inyong kapatid, pagpalain ang inyong pamilya ng bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos. Sister Mirna, amen. Ang ating 5th Division Pastor, maraming salamat sa panonood, Sister Mirna Ilorde. Ang ating 5th Division Pastor, sabi niya, good evening, mahal na Sis Deborah Israel, at sa lahat na nanonood. Mayad na gabi kanindong tanan, Pastor Nesor, kasama ng iyong mahal sa buhay, iyong Naina, Sister Fe Manga. Sister Jennifer Abrina, magandang gabi po, Sister Cherry Deborah Israel, sa lahat na manonood. Shalom Aleichem, watching from Palawan. Okay, Sister Jennifer, ang kabiyak ng ating organist, Brother Michael Mingorio Magdayaw. Sister Susan Martinez Alcantara, good evening po, mahal naming Sister Cherry Deborah Israel. We miss you po, and we miss you too, Susan. Okay, Tatay Mel. Sabi ni Sister Rosemary Lonyosa, magandang gabi po sa lahat na nanonood ng Pastor Lahi Live. Magandang gabi, mahal na Deborah Israel. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos na pinakamapurihan sa lahat. Magandang gabi po dyan sa Sister Rosemary Lonyosa dyan sa Tagaytay. Napakagandang lugar. Sabi ni Sister Rosemary Lonyosa, purihin ang bugtong at buhay na Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Maraming salamat, Deborah Israel, sa magandang mensahe. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Sister Rosemary Lunyosa. Nitong huli ka panahonan, mga kapatid, lahat tayo ay mga ngaral sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Walang lalaki o mapababae man, as long as magpapagamit ka sa bugtong at buhay na Diyos. Sana hindi na ito maging, alam mo, matagal na ito, mga kapatid, na hanggang ngayon di pa patapos-tapos ang debate na ito patungkol sa babae. Which pumasok na rin sa iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. Diba? Naging reason, mga kapatid, ay ayaw nila sa babae. Alam mo, aanhin mo naman yung lalaki, ganito yan. Aanhin mo yung lalaki, mga kapatid, kung hindi naman sumusunod sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. For example, si King Saul. Lalaki yung si King Saul, mga kapatid. Diba? Pero sinuway niya ang bugtong at buhay na Diyos. Aanin mo yan, mga kapatid. Alam mo, hindi ang basis ng bugtong at buhay na Diyos kung babae ka ba o lalaki ka ba. Alam yung basis ng bugtong at buhay na Diyos? Una, yung pananampalataya mo. Pangalawa, yung puso mo. Yun ang basis ng bugtong at buhay na Diyos. Kung gusto mo paggamit sa Kanya, ang basis niya, ang tinitingnan ng bugtong at buhay na Diyos, walang iba, kundi ang puso po ng bawat isa sa atin. Hindi na lalaki, gamitin ko to kasi hindi ganun. Hindi po mahilig mag-discriminate ang ating bugtong at buhay na Diyos. Pantay-pantay po tayo, mga kapatid, sa bugtong at buhay. Lahat tayo, mga kapatid, ikaw na nakikinig ngayon, lahat tayo ay niligtas ng bugtong at buhay na Diyos doon sa Kalbaryo ng krus. So yung mag-discriminate na babae, manahimik kayo, anong kapatid? Dapat i-consider natin yung historical background at ano yung konteksto ng sinasabi. Ganun lamang po, mga kapatid, para maintindihan natin. Kasi maraming sa bersikulo, mga kapatid, maraming ginamit ang bugtong at buhay na Diyos, mga babae. Maraming ginamit. Nakasama pa nga ni Apostle Paul. Diba? There's nothing wrong with that, mga kapatid, as long as napailalim ka sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. Ganun lamang yun. Nanay Esther Tinasas, magandang gabi dyan sa inyong lahat sa Undoy Ibahay. So, maraming salamat, mga minamahal ko, mga kapatid, sa inyong pakikinig ngayon. Bukas ulit, God willing, Miyerkules, ay mensahe natin about Revelation or Daniel, depende. Pag-pray pa natin sa bugtong at buhay na Diyos. So, mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig. At sana itong mensahe ay papasok talaga dito sa ating mga puso. At i-stop na po natin, i-close na po natin discussion natin patungkol sa mga babae, mga kapatid. Kahit sino pwedeng utusan ang bugtong at buhay na Diyos.
Maraming salamat. Ang lahat po ng kapurihan at ang lahat ng karangalan ay binabalik ko po yan lahat sa bugtong at buhay ng Diyos. Manalangin bago matulog, manalangin mga kapatid, at di naman kalabisan, ang ating mahal na mga pastor at elder ay panalangin po natin mga minamahal ko mga kapatid, at itong inyong maliit na lingkod, ipanalangin po din natin ang ating bansa mga kapatid. Na nitong huling kapanahunan mga kapatid, ang bawat isa sa atin, makatanggap tayo sa huling ulan ng bugtong at buhay ng Diyos o latter rain. Dahil pag hindi tayo nakatanggap nito mga kapatid, nasasabi natin na tapos na ang maligayang araw natin. Dahil itong latter rain, itong huling ulan, yung Espiritu ng bugtong at buhay ng Diyos, ay ito po ang magbibigay sa atin ng lakas, kapangyarihan at tapang nitong huling kapanahunan mga minamahal ko mga kapatid. So maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid. Sana hindi kayo magsawa sa panunood ng Pastor Lahi Live. Sana mga kapatid, pwede rin kayo mag-request ng topic sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos. So purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. Sa pinakamakapangyarihan sa lahat, ibigay ko po ang last song sa ating kapatid, Sister Sheena, at sa ating organist, Brother Christian Luis Neri. At maraming salamat sa inyong lahat. Have a good night. Shalom Aleichem. To God be all the highest glory and honor. Sabi ni pahabol, sabi ni ating Pastor Joseph Fabregas Fonte, ang mga taong ayaw sa leader na babae ay nagpapahiwatig lang ng pagnanasa at magkakaroon ng pagkakataon na sila ang mamuno sa isang samahan. Totoo yan, Pastor. Pero ipag-pray na lang natin yan sila. Ayan, purihin na nag-iisa bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Sister Deborah Israel, sa iyong mensahe sa gabing ito. Ang atin pong huling awitin ay pinamagatag ang maayong balita ko. Higala ko, pataling hugi ako. Kining maayong balik, gagidala ko. Ang atong buhing Diyos, kasi Jesu Kristo, ng kalibutan, nagpakatao. Kinabuhi gihalat sa Kalbaryo. Gitamayo gibiyay-biyay siya tungod sa pagigugma niya. Giantos niya kining tanan aron maluwas kita. Ang buhing Diyos na igunta sa puloy anang tanagandam siya. Ug ning kalibutan mo balik siya aron sa pagkuha sa katawhan niya. Dili na gyon magdugay pa, makauban ra nato siya. Busa tuuhi lang gyon ug dawata ang maayong balita kung nagidala. Ang maayong balita ko, ang
selo sa kasalanan ta. Siya andam sa pagbago sa kinabuhi ta. Siya atong gipaabot, umudawat ka nato, kay ang grasya niya pagkadako. Mao kini ang bugtong paglaom ta. Dili matukad ang hunahuna niya ug pagkagamhanan niya, ang musalig ug mutuman sa kinabuhi at tagan niya. Ang buhing Dios naigunta sa puloy ananta, nagandam siya ug ning kalibutan mo balik siya, aron sa pagbuwa sa katawan niya. Dili na yun magdugay pa, magkauban ra nato siya. Busa tuuhi lang yun ug dawata ang maayong balita kung agidala. Ang maayong balita ko, ang maayong balita ko. Ang buhing Diyos naigunta sa puloy anan siya, nagandam siya ug ning kalibutan mo balik siya, aron sa pagkuha sa katawan niya. Dili na gyud magdugay pa, magkauban ra nato siya. Busa tubuhi lang gyud ug dawata ang maayong balita kung agidala. Ang maayong balita ko, ang maayong balita ko nga gidala. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon sa Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang lahat po ng kapurihan at karangalan ay para lang po sa inyo nag-isa. Bugtong at buhay na Diyos, Panginoon sa Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.